Mga kababayan, meron po tayong pinakabagong balita sa inyo ngayon. I-share ko sa inyo, mukhang matutuloy na po ang pagpirma dito ni Presidente. Ayon sa COMELEC, yung impormasyon daw ay nanggaling mismo sa Malacanang. Pipirmahan na daw. Tapusin ang video, i-share ko po sa inyo. Panoorin po ninyo, ito po yung video clip ng balita bago tayo magpatuloy. Kinumpirma ni COMELEC Chairman George Aaron Garcia sa nakatakdang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections sa unang Lunes ng November 2026 mula yan sa original na petsang December 1, 2025. Ayon kay Garcia, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa palasyo na magkakaroon ng formal signing ng panukalang batas sa Malacanang sa August 12, alas 2 ng hapon. Sa ilalim ng batas, palalawigin sa 4 na taon ang panunungkulan ng mga opisyal ng barangay at SK. Mula yan sa dating 3 taon, papayagan naman ang mga opisyal ng barangay na mahalal ng hanggang 3 termino, habang ang mga SK official ay papayagan lamang makapagsilbi ng 1 termino sa parehong posisyon. Alright mga kababayan. Ayan po yung source ng balita natin. Legit po yan. DZMM. Okay. So, narinig po ninyo. Ang COMELEC nakakuha po ng impormasyon galing mismo sa Malacanang. Ayon na sa Malacanang, pipirmahan na daw ni PBBM itong ratified bill sa pagpapaliban nga ng BSKE at yung fixed term kasama yun, kasi yung iba lilinawin ko lang, no? Yung iba kasi kala iba yung postponement saka yung fixed term. Isang batas po yun po ay magkasama. So pag pinirmahan yun, postpone, then urong sa November 2, 2026 kasama yung termino na 4 years, 3 term. At sa SK, isang 4 years lamang. Yun po yung term of office nila. Fix na po yun. No, hindi na po yun madadagdagan at hindi na rin po mababawasan. At hindi lang yun mga kababayan, meron pong schedule itong pagpirma na ito. Ayon sa report, meron pong formal signing. Siyempre, naka-media yan. Diba? Meron pang oras kung narinig nyo. Ang petsa, August 12, alas 2 ng hapon. Ayan po, malinaw po. Pwede nyo pong ulitin yung report na yan para maintindihan po ninyo. Para itong ating sinasabi ay tugma. No? Hindi naman po tayo nagdadagdag at hindi naman din po tayo nagbabawas dito. Ayan, so di ba yung mga nakalipas po nating mga content ay sa madalas po nating sinasabi yung ating opinion ay binabase po natin sa sitwasyon at yung isa pong posibilidad ay mukha pong mangyayari. Nasabi ko nga ay malapit po ito sa pirma or kung hindi man po pirma, hahayaang mag-lapse in tulo. Pareho lang yun, pirma magiging batas, lapse in tulo magiging batas din po. No? Yung bito lang naman yun magiging malabo kung bito kasi baka hindi na mag-override ang Congress dito. Kasi alam nyo kung ibibito yan, alam ng Presidente yan na back to zero lahat yan. Pag-aaksaya na lamang po ng panahon kung kanya pa itong ibibito at kaya po siguro na dili-dilian ay pinag-aralan nga po mabuti. Malinaw naman po sa title ng batas na ito ay term setting bill, hindi naman po postponing lang Sabi nga yung mga nakaraan ay talaga namang maliwanag na hindi po naaayon sa konstitusyon yon kasi pag-postpone lamang. No? Sabi ko nga ulit, ito this time, lagi kong binabanggit yon na pagsasaayos. Meron na pong kaganapan na panahon, yung tamang panahon at hindi na nga po pwedeng dagdagan at hindi na rin po babawasan. Walang dagdag, walang bawas. Takda, no? Fix, ika nga. Binibigyan lang natin po ng diin yun kasi nga iba hindi po naiintindihan nila na bawal nga sa batas yung pag-postpone. Bawal po talaga. Intindihin po ninyo, bawal po talaga ang pag-postpone. Ito hindi naman po nga pag-postpone. Term na nga po Fixed term, di ba? Meron po nga tamang panahon at kaukulang taon at meron pong limit. Yun, meron na pong limit. Okay na po yun. So, mas maiintindihan nyo na po kung bakit maaaring aprubahan o pipirmahan at sabi nga may formal signing pa. Naturalmente, meron pong media yan.
Sigurado yun. At matetelevise, maaari yung kanyang pagpirma at nabanggit ko rin nung nakaraan, sabi ko, maaaring isa itong pagpirma ni PBBM sa BSK na ito na magdadala sa magandang legacy, isa sa magandang legacy niya. Kasi hindi na po magkakaproblema yan. Tuloy-tuloy na po yan. 3 termino. So, pag naka-3 termino ka na, halimbawa, mabuti kang opisyal, 3 termino ka. So, meron na naman ulit sa aspirante. Pag magaling, di 3 termino ulit. 3 termino ulit. Maximum nga ay 12 years. Okay, so ngayon po ay petsa natin ngayon ay August 1. Sabi ay August 12. Meron pa tayong 11 days ay intayin. No? Pero hanggat hindi pa yun naganap at hindi dumadating yung araw mismo ng pagpirma, malay nyo, meron pa pong baka may pagbabago pa. Hindi po ba? At kung pipirmahan man yan, sabi nga, meron daw pa citizen na magpipetisyon at pinalaban yung kanyang karapatan. Tingnan natin at aabangan natin yan. Okay, yan po yung ating update ngayon. Iwan ulit kayo ng salubin sa mga pro November 2, no? At sa pro December 1, 2025. No? Umaayos lang po para kumbaga, yung mga opinion ay merong respetuhan sa isa't isa. No? Okay, so hanggang dito na lang. Subscribe. God bless po.